Diretso na natin. Change of your heart. Okay. So, pag-take note tayo, diretso na tayo sa sharing. Para so, kahapon, nakasharing ko sila Pastor Arky doon sa maganda, siguro mga ilang oras kami. Alas 3 hanggang alas 7. So, daming topic na aming napagsharingan. Pero, ang maganda is marami akong dagdag na nakuha doon sa mga verses. No? Halimbawa, isang halimbawa yung Seven Thunders, yung Fivefold Ministry. So, mahalaga yan na alam natin. Pero, doon muna tayo sa Hosea. Hosea chapter 6, verse 2. So, ito, na-share na ni Brother Francis, matagal na. Tapos, gusto ko lang i-inform kayo na hindi panahon ng pagpapatumpik-tumpik ngayon. No? Hindi panahon ng relaxation. Hindi panahon na parang okay lang, okay lang, this is life, mga ganyan, no? Oh. Ang akala ng tao ngayon, no? Akala ng iba, yung buhay nila, okay lang. Akala nila, they have money, they have work, meron silang trabaho, meron silang pera, no? They are in the situation na maayos. Tingin nila okay na yun, no? Sad to say, Mafia Putit is hindi yun ang tunay na security. No? So, kanina, sinanister sa akin, Pastor Jerry siguro nag-share na. Pastor Jerry ba? Sinong nag-share? Yung AI? Yung AI? Yung AI, 800,000 of call center agent mawawalan ng trabaho. 2028. So, 2028. Imagine mo, ilang taon ngayon? 3 taon. So, sige, sagadin nyo na yung pag-iipon, no? Hindi kasi AI na lahat ang sasagot ng mga customers. Kasi alam nyo yung ChatGPT, yung lahat dyan, si Sisi, sino pa ba doon sa iPhone? Siri, lahat yan. Yun yung mga sa Google, sino sa Google? Di si Siri. Sa Google may yan eh. Pagka nagsalita ka, pagtanong ka, sasagutin ka lang eh. No? Hindi ba natin naiisip yung security na gusto natin, kamangmangan yun. Ano yun? Yung security ng makalupang tao, no? Hindi talaga ang gusto sa buhay ay ang Panginoon. Ang security niyan, gusto niya laging, sabihin natin, sulat kayo ng sulat eh. Tumingin mo na kayo dito. Ang security lagi na gusto niya, pag may pera, secure ka. Yes. Totoo naman yan eh. Pag may pera, secure. Oh, security. Secured na. Sana all may pera. Oh? Secure. Pero yan ba talaga yung Hindi. may bahay. House and lot. Sakyan. Car. Dream car. Ano pa? You have, Education. ano ba? Yung ipon. Ano sa English yung ipon? Savings. Savings. Yun. Savings. Education kasama na gusto. Oh, sige. Lagay na natin dito yung higher Ay. education o career. Yan. Ito talaga yung minimithi ng tao sa mundo. Amen? Amen. Realidad daw yan. Realidad, no? Bakit? Pag may pera ka, makakakain ka. O sabihin pa sa'yo, wala ka naman trabaho. Bible kayo dyan. Wala naman kayong pera. Oh,
Attend kayo dyan. Share pa kayo. Walang kwenta yan. Yan yung gusto ng tao ngayon. Tapos, yung security, eternal security, Wala. ito temporal to eh. Sulat nyo. Temporal security, eternal. Mga young people, goodbye kung magagaya kayo dun sa bata kanina. Although AI yun, hindi yun totoo, ginawa lang yan ng AI. Pero that's the Pero reality. ang reality sa church ngayon, ganun ang mga young people. Punta tayo sa mga magulang. Kasama na yung magulang. Hindi natatauhan na kailangan nila yung anak nila ma-eternally secure. Mas secure daw kung nilabas. Oh? Ito pala. Hindi lang pera. Paano magkakapera? Walang work, no? Pera and work yan. Dito dapat yan eh. Work business. Work. Sabay lagyan natin pa business. Kaya may pera dahil may business. Kaya may pera, may work. Take note, magandang ano ba yung high salary work. See. O, ikaw yung sa business naman, ikaw ang CEO, ikaw ang may-ari talaga. You have plenty of money because of your business. You have plenty of money because of your good work, beautiful work. Nandun ka sa Canada, nandun ka sa Europe, nandun ka sa Japan, no? Ang problema, wala kang iniisip na eternal security. Amen. Patawa-tawa lang tayo. Ang hindi natin alam, you're running out of time na. Kailan ka magsisimula? Ngayon lang kayo nagsimula mag-take note. The whole of the year, wala kayong ginawang pag-take note. The whole of the year, simula nung nagsasabado tanungan, hindi kayo nakikinig. Ang gusto nyong gawin, puro cellphone. Hanggang ngayon, di alam ang gagawin. No, na yung dapat na malaman mo, na dapat yung makalagay na doon sa iyong inawan, mapuno na. Yung langis na inaantay sa iyo, na inaantay mo, na makuha mo, dapat makuha mo. Ako nyo? Yung eternal security, tama na. Makipantay mo na yan. Sabi mo, out of the, sa'yo yan, sis. Dito yan nakakonek eh. Okay. O, dito yan. Sabihin mo, busy kami ngayon. So, unahin natin ito. Alam nyo, ito, simpleng bagay lang ito. Kahit pa ganito lang tayo, kaunti. I don't care. Kahit yung pamilya ko na lang. Hindi yan paramihan eh. Hindi yan pasayahan. Saya namin. Oh, praise the Lord. Talagang umaano yung Holy Spirit. Ang daming napupuspos. Hindi yan paganunan. Hindi yan papuspusan ng nag-i-speak in tongues, dumadami yung membro. Hindi yan dahil doon sa pagdami ng membro. No? Minsan tayo nalulungkot na ngayon, wala na yung mga kasama natin. Pagkakaunti na tayo, wala na tayong gana. No? Kaya ka ba naglilingkod dahil doon sa tao? Hindi. Kaya ka pumunta dito kasi ang Diyos yung gusto mong maka-fellowship, hindi yung tao. Mga kapatid, kahit sa churches, kung kayo ay ang habol nyo sa church ay dami ng tao, masaya yung samahan, hindi yan ang kaligtasan. Lingunin mo yung likod mo, lingunin mo yung katabi mo. Yung pamilya ko ba kasama ko? Yung anak ko ba kasama ko? O wala kang pakialam? Hindi yan mahalaga.
Take note, we are living in the 2025 na. Ito yung papaintindi ko sa inyo. Hosea 6:2. Beverly. May countdown na. Tingin natin, we are searching. We're searching. Sister Beverly, makinig kayo. We're searching to something na inaalam natin yung existence ng Diyos. Kung totoo ba yan? Kung totoo ba talaga yung faith na pinangahawakan ko? Nauubos yung oras mo dyan. Hindi mo alam, kahanap mo, naiwanan ka na. Mabuti kung ang paghahanap mo, pagkaberean. No? Kung mabuti kung ang paghahanap mo, tamang paghahanap. You're searching, you want knowledge, pero hindi mo alam vain knowledge. Critical na. Oh. Mauubos yung oras mo doon. Hindi mo alam ang nag-i-enjoy ikaw lang. Pero tanungin mo yung asawa mo. Do you know this? Do you know this thing? Alam mo ba yung pagparito ng Panginoon? Oh, you defy the coming of the Lord because of your knowledge, yung Gnostic knowledge. Naintindihan niyo? Mauubos yung oras mo dyan. Na-share ko dito, nauubos ang oras ng tao because of his emotion. His and her emotion. Gusto ng kaaway, mainis ka, yung mood. Pag nagtanong yung asawa mo, maiinis ka, kakairita ka, hindi mo alam yan. Hindi mo naman tinuruan. Di ba? Hindi lang yung asawa, yung anak mo, naiirita ka, walang may sagot. Hindi mo naman tinuruan. Kaya mainis ka sa sarili mo. Yung mga nanonood sa live, ang galing-galing nyo mag-preach, no? Ang galing nyo magsalita sa pulpito, ang galing nyo mag-share, lingunin mo yung anak mo. Anong ginagawa niyan? Sa lahat ng mga pastor, lingunin nyo yung asawa nyo. No? Are you just enjoying the message on your own o kasama yung pamilya mo? Na akala mo na nagpipreach ka dyan, na akala mo naiintindihan nila at natatanggap nila, hindi pala. Ang tumatakbo pala sa isip ng asawa at anak mo, kawordlihan. Huh? Ang laki ng gawain mo. Ang dami ng member mo. Pero bagsak ka sa Panginoon. Ano sasabihin ng Panginoon sa iyo? Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord, ano doon? Na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon na magpakain sa kanyang sambayanan. Huh? Itaas na natin yung level. Kakaunti lang tayo. Sulitin na natin yung mensahe. Yung Monday to Saturday na Hukom Class Online, sulitin nyo na. You get in a deep relationship sa Panginoon na kailangan susugin nyo na yun. Tumawag na tayo isa-isa sa Panginoon. Tumawag na tayo dun sa hukom. Oh? Ang akala na ng iba, even my brother, no? Ang akala niya, eternally secure, may pera, may work. O hindi mo alam, yun lang yun eh. Ikot ka lang ng ikot dun eh. Oo, may trabaho ka. Sabi ni Lolo, ni Tatay Juni, Pastor Juni dito, nagtrabaho siya, napakasipag ni Pastor. Pero isang iglap lang, naubos yung pinagtrabahuhan niya. Sa isang talsik lang, no? Semento sa mata niya. Na pwede pala siyang mabulag. Eh, paano kayo? Mabuti siya. Binibigyan siya ng warning. Kayo. I'm here. Nandito ako sa bahay. I'm secure. Naka-online class ako. Naka-homeschool ako. May internet. May pagkain binibigay ang mga magulang ko. Hindi kami nagugutom. Nakakabayad kami lahat ng bills.
Dahil anong ginagawa mo? Na ikaw na magaling kang bata ka. Worldly. Napakagaling mo. No? Nagpapakapagod yung mga magulang mo. Papa-attending ka dun sa home class. Pinapa-join ka ng maaga. Tapos ikaw, anong gagawin mo? Updated sa Netflix. Oh? Puro lang, hindi sa Panginoon gagawin mo. Sasabihin ko sa iyo, kahit maglupasay ka, hindi ka kasasama doon. Doon sa sinabi doon ni Higay kanina. Yung sinabi mismo yun ng Bible. Ano sabi? Maliban na magsisi kayo. Lucas. Tandaan nyo, yung pagsisisi, hindi natin alam kung tunay kang nagsisisi. Paano ka ba nagsisisi? Sabi ni tatay, nagbabago ka. Hindi mo na binabalik-balikan yun. Okay? Naintindihan nyo? Amen. So, pagbabago, hindi dahil hindi mo nagagawin ulit. Lang. Nagbabago ka talaga ng kaisipan na. No? Hindi, nagsisisi ka, hindi ko na po uulitin. No? Hindi doon nakukuha yung sinseridad. Tumingin kayo dito. Kayong tatlong nasa harapan. Dito kayo tumingin. Anong bulungin si Teo? Pag preaching, inaantok. Yan pa rin. Sino inaantok pag preaching? Nagising. Teo. Pero pagkatapos ng preaching ko, tatakbo yan. Nagising. Oo? Tanong, bulungin mo na. Humabol ka na, sister. O, kasama ako dyan. Kasama kayong lahat. Pati si Banayne. Kasama kayo. Paano kayo hahabol? Anong dahilan niyo ba't kayo nag-aaral? Nika? Yun lang? Jisrael. Sa future. Ikaw ba si Jisrael? Jisrael, anong dahilan mo kung ba't ka nag-aaral? Siya daw ang future. Ha? Ba't ka nag-aaral, Simon? Ha? Para magamit ko. Para saan? Pag ano, Buhay. magamit ko sa buhay. Magamit mo sa buhay, di ba? Yun ang dahilan kung ba't ka nag-aaral. Ano ba yun? Nasa inyong Hindi aral dito. kaya ka din nag-aaral sa salita ng Diyos para maligtas. Hindi, I'm looking to the temporal security. Pagka nag-school ka, Magkaka-work. magkakaroon ka ng higher career sa buhay. Diploma. O diploma, magkakaroon ka ng diploma, magkakaroon ka ng certificate para magkaroon ka ng magandang trabaho. Para pag maganda yung trabaho mo, mataas ang may pera ka, may sahod ka, makakabili ka, makakapag-ipon ka, makakabili ka ng house and land, makakabili ka ng gusto mong Pagkain. sasakyan, magkakaroon ka ng business. Para makapaglingkod sa Panginoong Mahal. Ang tanong, paano pag namatay ka? Eh sisiguraduhin ko naman na lahat ng tao sa mundo ko to, kahit pag-gaano siya kakayaman, mamamatay kayong lahat. Ako niya? Amen. Lahat ng tao sa mundo, hindi pwedeng hindi siya Matay. kasama sa kamatayan. Next year. Kahit pa gaano kadami ng vitamins na binili mo. Walang exempted doon sa death. No? Wages of sin is death. Ang ano lang dyan, labanan dyan, una-una lang. Sino mauuna? At sino yung medyo matatagalan, madedelay ang kamatayan? Nakain kami ng gulay daw. Oh, kumakain ng gulay, healthy foods, nag-exercise, kahit pa nag-exercise ka. Kahit pa, kumakain ka ng mga prutas at gulay, ang kamatayan nakatakda sa tao. Sabagay. Ngayon ang tanong, dito ka lang ba nakapokus? Kaya ka nag-school, Nika, dahil ano? Makatapos. Yun lang, pag nakatapos na, tapos na. Yun lang. Trabaho, sunod-sunod. Gusto mong magtrabaho. Gusto mong magka-income. Pera. Save. Career. Pagkatapos magkaroon ka ng trabaho maganda. Travel. Bahay. Magkaroon ka ng perang marami,
ngayon, pupunta ka ng, Bahay mo na. o bahay mo na. Kailangan mayroon kang bahay at lupa. Pagkatapos nun, siyempre, gusto mo na mag-travel. Bibili ka ng sasakyan. Inaabot ka na. Ha? Transfer na eh. Yun nga ang problema. 2025, gaano katagal, gaano mo ka-assure, maaabutan mo yung rapture na nakuha mong lahat to. Napilit mong inaabot. Gusto mong abutin? Hindi. Kailangan mas marami akong pera sa kapatid ko. Alam, mas marami ako nakuha mo. Credential. Hindi, Achievement. achievement kaysa sa kanya. Yan ba ang labanan? Hindi. Mangmang ang tao, mangmang sila. Kung ito lang yung gusto nyo. At totoo, nauubos na yung oras mo. Nauubos ang oras mo sa mundong to. For this matter. Babiyayan ko, magmumotor, basang-basa doon sa ulan. Sabi ko, Lord, ito lang ba yun? Kailan ba ako nabuhay para dito? Uuwi ako, kulang yung pambili, kinabukasan, isang araw lang, maubos na. Sabi ko, Lord, hindi yun yung gusto ko dito sa mundong to. Kahit pa nakahiga ako sa tiles, kahit pa naka-aircon yung bahay mo, hindi ko kayang takasan to. Hindi ko kayang takasan, may mangyayari pagkatapos ng generation na to. Ito yung sabi ng Panginoon. Pagkatapos ng 2 araw, ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw, ibabangon niya tayo at tayo mga bubuhay sa harap niya. Anong panahon niya? Pinakita ko lang to. Magseryoso kayo dito. Hindi ito biruan. Kahit makaunti, umaten kayo. Kahit pa umuulan, bumabagyo, punta. Kung kaya, magpuri ka sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pagdating ko, kaya may makita kaya akong sumasampalataya. O wala ka ng gana. Ang gana mo lang yung hawak ng cellphone, yan lang yung mahal mo. Hindi ka kayang iligtas yan. Kahit anong gawin mo. Kahit nga doon sa pagnanakaw, hindi mo kayang iligtas, hindi ka kayang iligtas yan eh. Pagka kinuha yan, baka saksakin ka pa eh. Bulay-bulayin nyo to. Pera, trabaho, house and land. Pagkatapos ano? Ha? Nakuha mo na lahat yan. Sige na, ikaw na. Hindi na ako makikipaglaban. You go to abroad, punta ka doon, ang ganda, nakita mo yung snow. Pangarap mo yung snow, makita. Oh. Taka doon, papalahin mo yung snow, gagawa ka ng snowman. Yun lang. Hindi naman masarap. Nagawa tayo ng snow. Kung gusto mo puntahan Japan, no, China, UK, Canada, Greenland. Greenland. Oh, Nag-apply ka na ng Greenland, di ba? hindi dumidilim. Pero darating yung time, yung Greenland, magiging black land. Pasko Batanes. Oh, punta ka sa lahat. Kaya ka nagtatrabaho, hindi mo alam, yung minsan ng buhay mo, inuubos mo doon sa walang kabuluhan. Pero wala kang gana sa salita ng Diyos, walang kang gana sa mensahe. Pag mensahe ng pag-uusapan, wala ka lang magawang paraan. Oh? Pagkasalita ng Diyos na, teka, wala eh, ang hirap-hirap na gano'n, hindi makakonek. Daming dahilan. Pag mensahe ng pag-uusapan, Pastor, hindi, walang wifi eh. Hindi kami makajoin lang wifi. Walang dahilan. Hindi kami makajoin, ang hina ng internet, hindi na. Sinisikap mo bang mag-join doon sa mensahe?
Doon sa dapat na napapakinggan mo. Titingnan ng Lord kung Start consistency. na lang gawin. Wala kang pakialam kung tumataas ba yung revelation na natanggap mo o hindi. Walang alam pa rin. Alam mo ba yung nangyayari sa mundong ito? Hindi. Wala kang pakialam doon kasi iniisip mo, we're living in the innovation, nandiyan na yung AI, hindi mo alam, papunta na yan doon sa ending. No? Mga prepare. Tapos gusto mong sumabay. Gusto mong sumabay doon sa sistema ng sanlibutan. Gusto mong ganito, mukha kang Koreano, Koreana. Gusto mo mukha kang yung mga sinusuot nila, gusto mo kasama. Then, kasunod doon, pati ugali nila. Sa kopya. Gusto mong kopyahin. That's the generation Z. Sabi. Ang generation Z, walang pakialam sa Diyos. Sangayon ba kayo doon? Yes. Ayaw nila ng ganyan. Anong gusto nila? Liberated. Happy. Oh. Basta masaya daw. Punta na ako dito. Gusto ko muna to sabihin. Kasi hindi basihan to. Pera, trabaho, may savings. Para sabihin mo na ikaw ay higit sa kanila. Nakikipagmataasan ka, nakikipagmagalingan ka. Higher career. Nakagraduate kami, kayong mga undergraduate. Oh. Ano ngayon sa akin? Ano ngayon sa Diyos kung nakagraduate ka? Oh. Tapos yung kaluluwa mo, susunugin lang doon. Nakalagay doon. Sasabihin mo sa mga, Lord, teka, nakagraduate ako ha. Huwag mo akong dadalhin doon. Yung sabi doon, I don't want to gain the whole world and if I lose my soul. Ang dami kong na-achieve sa buhay ko. Huwag lang yung mensahe. Ha? Iiyak ka ng dugo sa Panginoon sa oras na yun. Oh? Kaya sabi ko sa kapatid ko na sa UK, hindi yan ang tunay na security. Kahit pa you have 200,000 pesos a month, kung mamamatay ka lang, anong silbi ng buhay? Useless lahat yan. Sino makikinabang? Pamilya. Pamilya mo? Sige, makinabang pamilya mo. Kamag-anak. Ikaw na nangyari sa kaluluwa mo? Saktan. Wala. Ay tayo. Yung mensahe ni Brother Barnum na impluensya, paano mo impluensyahan yung anak mo at asawa mo? Hindi laging galit Galit ka lagi. Huh? Anong gusto mong i-training mo yung anak mo? Para yung anak mo, may iti-training din siya sa anak niya. Susunod pa yung henerasyon. Hindi ko tumahin. Dediretso ko na ito. Tapos na yung Kasi this is existential question. Yung temporal. Punta muna ako dito sa eternal. Sasabihin ng iba, Bible kayo, hindi naman nagbagong galing yun. Mas mabuti na yun. May chance ang magbago ikaw, hindi ka magbabago. Kasi ayaw mo mag-Bible Oh? May magbabago ba ang ugali na hindi dumulog sa Panginoon? Oh. Parehas pa rin ang ugali, mas lalala yun. hindi may mabuting ugali daw. Mabuting ugali, sige, lagyan na natin. Mabait, namimigay ka ng pera, nagpapatuloy ka ng bahay, binibigyan mo ng mga kung ano-ano. Yan ba ang mabait? Kinukonsinti mo kung ano yung gusto niya. Pag hindi mo alam kung ano yung worldly at hindi worldly, So just, nakikisang-ayon ka dun sa sanlibutan kasi mahal mo siya, ayaw mong masaktan. Mahal. Yan ba mabait?
Yan ba ang mabait sa Diyos? Hindi yan ang basihan ng Diyos. Ang basihan ng Diyos, masama ugali mo, di ba? Lahat tayo masama ugali natin. Right. Pero, nung tinanggap mo si Kristo, may chance bang magbago? Meron. Niki? May chance ang magbago. The more na nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng mensahe, nagjo-join ka sa hukong class, may magbabago sa buhay mo. Tama? Yes. Bakit? Unti-unti, yung ugaling masama, magbabago. Gagawin mo. Join-join pa kayo dyan. Ganun din naman. Wala namang pagbabago. Ikaw, yung nag-criticize dun sa pa-join-join daw, ikaw, may chance bang magbago? Wala. Huwag mong sabihin, doon, out of this message ng hukom, mayroong pang iba. Yan na yung final. Bakit? Yan mismo ang mensahe ng propeta. Yan mismo ang mensahe ng lahat ng nagbimensahe sa panahon na to. Yung hukom, yung pagkabereyan, yan mismo yung mensahe na gusto ng Diyos ipaabot sa bawat isa sa inyo. Ang tunay na daw na nasa Diyos, pinagpapala. Hindi nga yun ang basihan eh. Ang tunay na nasa Diyos, sabihin ko sa inyo, Madaming pera daw. minsan hindi pinagpapala. Pero pinagpapalo. Minsan hindi nakakakuha ng kung ano yung nakukuha ng iba. Mahirap daw kasi. Bakit? O sabihin, pastor niya, akala ko nasa mensahe yan, pero bakit naghihirap? Ganun po, yun ang tunay na pastor. Hindi pa sarap. Oh, eternal saka temporal. Punta na ako dito. Hatiin ko yung mensahe ko eh. Eternal security saka temporal security. Okay, ito na yung mensahe ko. Kasi gusto kong marinig muna ninyo yung sinishare ko. 1,000 years na yun. Yan ang saya. Okay. Yung Hosea, siya ay para sa Israel. Ako ba kung Hosea? Verse 1 muna tayo, Sister Beverly. Makita natin. Sige, andito lang tayo. Magsiparito kayo, tayong manumbalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa. Pakinggan niya to. At pagagalingin niya tayo, siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Nang ang Panginoon, tingnan niyo nga yung light, Simon, kung nakapokus dito. Kailan siya lumapa? Ang sabi sa English yan, sister. Ayo. Ano yung lumapa? Devour ba yan? Dito mo, Sister Beverly, focus ka muna dito. English. Sa verse 1, English. Come, let us return unto the Lord Israel. This is pertaining to the Israel. For he had torn. Tingnan niyo to. Yung turn. Alam niyo ba, nang ang Panginoon nag-ministry siya ng 33 AD. At 3 kalahating taon siya dito, yung ministry niya. Kailan, yung sabi diyan, thorns? Yung 33 AD, na-thorns ang Panginoon. Yung Israel na hiwalay dito. Pero, alam niyo ba, pagkatapos ng Panginoon ay umakyat sa langit, may sinabi siya, walang batong matitira sa batong ito. Makinig kayo, tumingin kayo dito, mamaya niyo isulat, pakinggan niyo muna para naintindihan niyo. Nung 70 AD, ano nangyari? Nung 70 AD, ito yung tunay na porn. Tingnan nyo.
He hath torn. Sino yung itutorn niya? Yung Israel. And He will heal us. Na-heal siya. He had smitten. Ito yung smitten, torn and smitten. Kailan? When General Titus, sulat nito, General Titus, sinira niya yung templo. Yan ang nangyari sa Israel bakit sila torn and smitten. Dito maganda yung kalagayan nila eh. Nung ang Panginoon ay pinako sa krus, no? Hindi, from 33 AD to 70 AD, that was 40 ilang years? Ilang years? Ano ba? 30 30 to 70. 7 years. So from the crucifixion of Jesus Christ hanggang dun sa 70 AD na ang pumunta ang Roman general na si Titus para sirain yung Israel. That was 37 years. Okay? May sinasabi si Brother Jackson na ang simula daw ng torn and smitten doon sa 33 AD. So, para sa atin to, sa verse 2, ang ibinibigay ng Diyos sa atin, 2 days lang. 2 days. Makinig kayo. 2 days. Ilang taon yung 2 days? Ilang taon? Ilang taon yung ano? Yung 2 days. Sa Diyos. Ano? 2,000? 2,000. 2,000 years. So yung 2 days, 2 days lang ang binibigay sa hintil. So ang 2 days equivalent to 2,000 years. 3,000 yung binikat. Oh. On the third day, sabi ng Panginoon, Third day. on the third day, He will rise up. sulat niyo dito, third day. This is another 1,000 years. Ano na yun? 1,000 years, millennium. Sulat mo yung Mickey. Maganda itong i-share ninyo. Itanong ninyo. Mag-EA1 kayo, EA2. Okay? Tanong nyo, tapos kayo mag-share. Share nyo. Yung 2 days, sabi doon, after 2 days, so take note, saan ka magsisimula ng bilang? Kung kailan siya ni-smitten. He had smitten. So from starting point ng 70 AD, doon ka mag-start ng bilang. Balik. O padiretso na dito. Anong panahon tayo ngayon? 2025. Simple arithmetic to. 75 years pa. 75 years, hindi. I-minus mo yan. 5 years. Ilang taon from 70 AD to 2025? Minus. Ilan? 2032. 20? 32. Ilan? 32? Hmm? Ano ba? 7 years. Sige nga, sige nga. 10 years yun, ma. Ilan? 2025 lang. Saan ba yung calculator ko? Yan yung Julian calendar. Ako nyo? Mas may phone. Sige, ano nyo? Ilan taon from here to here? 70, 80. 2025. 19, ilan? 1955. Pag minus Pag minus, 7 years na lang. ilan? Ilan taon na lang? Ano? 7? 5 years. 5 years? Hindi, ilan yung pag minus mo to? Ano yan? 70, 80? Ano? Oo. 70 minus 20, 25. Oto. Ilan? Bakit 1,955? 45 years pa. 45 years. Eh, ano? 1,955. 1,955. 955 ngayon. Oo. Paano siya i-convert? Ma-minus. May convert mo yun, ito times mo yun by 365 divide 360. So, yung 1955 times 365.5 divide mo by 360. 3 minus 2025.
Okay? Pwede Bakit yun yung date na kinuha natin? Kasi yung Smithen dito, hindi pwedeng Smithen ng Panginoon dito o ang Israel doon sa 33 AD kasi hindi talaga sila maganda yung kalagayan nila doon. 5 years na lang. Ilan? 5 years. 5.3. 5.3. 5.3 years na lang. 2030. 2030 to tama yun. Ngayon, i-plus mo yung 5 years dun sa 2025. 2035. Ha? 5 years. 5 years. 2025? May round up pa kasi yun eh. 2030? 2030. 2031. Nakuha niyo? Mag 2031? 32. Tama yun. So, 1,155 divide. Kasi ra-round up mo eh. Divide. Ito yung tanong. 65 days. Yung Bible, yung Hosea 6.2, accurate siya na kailangan after 2 days, Divide by 300 yung Israel, kailangan, sabi dito, sa verse 2, after 2 days, He will revive us. Ang revival ng Israel, after 2 days, kailangan niyang ma-revive na. After 2 days. 70 Kaya nga sa atin, yung sinare ko dito, paano siya ma-revive? sa 365. Take note, na-share ko dito ng karaan yung Ezekiel 38, 39. Ang revival ng Israel, saan yan? Magsisimula yan pag nangyari na ang Ezekiel 38 and 39. Doon sila mag-start hanggang sa 2 propeta. So, nasaan dito yung 7 years? I-add mo yung yung 2030? Pwede 32. After Two? 2031. Yan. And half yan eh. Nakuha nyo? Ilan taon na lang? 5 years. 6 years? 6.5 years. Doon sa 7 years na lang. Kaya Sige. mag-aaral si Nika 4 years. Mag-aaral ka pa ng 4 years. Tapos mag-aasawa ka. Tapos mag-work ka ng 1 taon. Rapture na. Biglang nag-rapture. Pagtapos ko ni Mika, rapture na. Tapos biglang nag-rapture. Ang problema, Pagtapos ko, rapture na. ang problema, mabuti kung makasama ka. Yun ang magandang good news. Problema, Hindi na kasama. makinig kayo. Okay, makinig kayo. Rapture na, iwan ka. Ang problema, hindi ka nakasama. Ako yung barok sa buhay. Depende si Pastor Mayo. Bukas as is 1 year. Next year na kayo, Pastor eh. Uy, maganda nga yun kasi pinaghahanda na. Sige. Di ba? Sabi doon, malipang paigli. Sabi ni Pastor, malipang paigli. 6 years, diba? 6 years. 3 years na. Makinig kayo, makinig na. Mamaya na kayo mag-ano dyan. Wala yung bukas na. Oh? Ulitin ko, share niyo to sa iba. Itanong niyo to sa mga pastor. Pastor, tama ba yung sinabi ni pastor namin? Anong tanong ka? Ay, tanong ko, ito. Tama po bang ganito? Yung Smithen, yung Hosea 6 tingnan niyo to. Nakikinig kayo, Simon? Isishare niyo rin to sa live niyo bukas. O mamayang tanghali. Pagkatapos ng gawain. Mag-live kayo, i-share niyo to. After 2 days, He will revive us. Tandaan niyo, 2 days lang ha. On the 3rd day, millennium na. Sa 3rd day, dito na sila buhay ng Israel. Kasama yung kahit. 2,000 years. Yung Smithen, hindi 33. Kasi pag nag-start ka sa 33, papatak yan ng 2004. Sinasabi 2 days kasi Hindi nag-rapture ng 2004. Sabi ni Brother Jackson, 2004. Namatay siya doon ng 2004. Ano, after 2 days, he will revive us. Tapos yung millennium. Nag-rapture siya. Pero hindi. Failed pa rin yung kanyang speculation. Hindi na. Meron pa tayong chance. Binibigyan ka pa ng chance. oras. Pinigo. Pagpalagay mo na, you have 5 years. Ibigyan ka pa din ng future. Yes! Huwag mo biruin yan. Anong gagawin ko sa 5 taon? Kung doon, pagkatapos nun,
Tapos na yung mundong to. Kasi hindi sa Ano na? Take note, this prophecy, hindi ito pwedeng hindi matupad. Taas mo ng count, sis. On the third day, He will raise us up, and we shall live in His sight. Sa millennium, kasama mo na si Kristo yan. Okay na? Kung hindi nyo alam yung mensahe, alamin nyo na. Ha? Tanong, saan bumili yung mga wise virgin na, makinig kayo, mamaya na magkwentuhan. Saan bumili yung wise virgin ng langis kaya siya naging wise? Sa ano? Sa tupra. Paano sila makahingi ng Hindi. Ang tinutukoy ko, hindi police virgin. Ang tinutukoy ko, yung wise ngayon na naging wise. Dati tayong mga pulis, saan tayo bibili? Sa anti-message. Sa Diyos. Amen. Sa Diyos. Sa emergency. Of this. Sa Magtanong. Ano magsasaliksik? Maging bereya. Magtanong. Kanino nga tayo bibili? Sister Beverly, kanino ka bibili? Sa kung kanino yung merong langis. Lahat naman may langis. Ano ba yung EA1? Ano yung EA1, Nikki? Mga may init. Ano? May init. Mga tatanong na. Ibang lahi yan ah. Ibang lahi, hindi bang May lahi? init yun. Kahit hindi foreigner na maiinit makipag-sharing. Sa akin. Magtanong ka. Kahit sa atin, kasama na tayo eh. Atin, sa denomination, sa mga ibang lahi. Halimbawa, lahat na, basta maiinit, magtanong kayo. Okay, punta tayo sa EA2B, ay 2A. Ano yung EA2A? Nika. Oh, sure ka? Hindi, sa poli na naman ko sa akin. Sa kapatiran. EA1? Ay, 2A. EA2A? Kapatiran yan. Kapatiran. Oh, so sino ang gumagawa niya? Sirat mo si Giselle, Tita Giselle. Ano mga verses dito? Hindi kasi Giselle ganyan eh. Horror ng horror yan eh. Ano yung mga verses sa 70 AD? Paano ba nangyari ito? Tatapos mata. Itanong niyo to. Ano yung mangyayari sa millennium? Ano mangyayari pag hindi kami nasama sa rapture? May chance ha. Makikita yung horror dun sa impyerno. Makikita niyo yung mga pinanood niyo sa Netflix. Yung marketplace pala ng wise. Yung marketplace ng wise, tama yung EA1, EA2. Kaya tayo, hindi tayo Nicolaita eh. Okay lang yan, so mag-EA ka na lang, huwag ka magbasa, huwag ka magbasa. Ay hindi, magbasa ka pa rin. Pag nag-EA ka, pag EA, ano ba yung EA? Ito yung Abraham. Ano yung English ng EA? Abraham. Emergency Abraham. Emergency Abraham. Hindi, mali. Hindi. Emergency Abraham preparation. Abraham preparation. Paano ba pinipare ni Abraham yung kanyang anak? Paano? Sinandog niya sa Diyos. Siyempre, makinig. Huwag mo nyo itong hihahanap ng worldly, ha? Pag ito, nakapangasawa ng worldly, lagot ka. Ano gagawin niya? Maghahanap yung si Eliezer ng gahanap siya ng babaeng maayos. Ano yan? Yan yung Kristyanong hindi po work lang. Uy, alam mo, that's call center na to. Alam mo, ganito. Ano yung makeup na to, bilhin mo to sa TikTok. Mga ganyan. Affiliate. Ha? Huwag niyong pagbiruan yung sinasabi ko. Ihanap nyo ng kaseri. Mag-TikTok kayo ng sharing. Mag-live sa TikTok. I-live nyo yung sinishare dito. Kayo mismo mag-share nito para ma-warningan yung mga taong hindi aware. Para ma-warningan yung mga pinsan yung worldly. Nakikinig yan? Akala nyo, nag-church sila, hindi. Wala naman silang gana dun sa mensahe. Alam mo ba, pag hindi ka nagsisi dyan,
Kala mo, punta ka lang ng punta ng church. Yun ang sinabi ko nung kanina. Punta ka lang punta ng church. Sa church ka na natutulog. Naglaro ka pa. During church, hawak mo yung cellphone mo, naglalaro ka. Nagtitingin ka ng mga chicks. Patrick. Nagtitingin ka ng kung anong pagkakakitaan mo during service. Bakit masama ba yung business? Hindi masama yung business. Masama yung time na hinahanap mo yung business habang nasa church ka. Hindi yung business yung masama. Ha? Anong gusto nyo lang? Paganda. Kailangan maganda, wala akong pimples. Tapos pagdating doon sa impyerno, sunog yung mukha mo. Sayang yung mga beauty products na binili nyo kay TikTok. Sayang ang skincare. Sayang! Kahit anong gawin mo, maganda ka niya, kahit ikaw ang pinakamaganda, pagdating doon sa impyerno, teka, wag ako kasi nagluta yan, nasa gluta trip, bawal. Hindi pwedeng gawin yun. Papapera mo ba? 1.5, glutadril. Oo. Iniingatan mo yung mga, kailangan maputi ka. Tapos hindi mo iniingatan yung Bible mo, hindi mo malang ingatan yung pag-take note mo, tatapon mo yan mamaya, di ba? Oo. Lalayo, doon na yan. Tapos, pagdating ng linggo, saan yung sinasabi ni Tito? Wala, andito na naman. Pahalagahan niyan yung sinulat nyo. Kailangan hanggang dumating si Jesus, dala-dala nyo yan. Papakita mo, ito tinake-note ko sa'yo. Sige, simula kayo dahil hindi ka nakinig. Doon ka, hindi kita kilala. Layas. Yun ang gusto nyo? Ako nyo? Hindi lahat ng tumatawag sa kanya, kahit pa doon ka sa church, natulog, kahit pa doon ka maghapon, magdamag, kahit pa doon ka lahat. Eh, daming ang booklet dito eh. Tingnan nyo. Walang nagbabasa. Oh. Yung ipis na naman kasi niya. Wala eh. Yung ipis na naman kasi niya. Oh, do you concern na hindi nyo alam yung aral na yan, yung mensahe? Hindi ko pa alam yan, pastor ah. Nala nyo, yung ako yung people pa, yung puso ko, gusto ko alamin lahat yun. Dapat magkaroon kayo ng ganang puso. Anong pakialam nyo ngayon? Alam nyo ba, ito yung gusto nyo. Ganito kayo. Horror. Ganito yung gusto nyo. Sister Ann, makinig. Wala kang pakialam kung hindi mo alam yung ganong, yung mensahe. Ano ngayon? Basta, mahal ko naman si Lord. Yes. Mahal. Ano ngayon? Nag-church naman ako. Kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Mind your own business. Sasabihin pa sa'yo, Nay, sapat na kami sa relihiyon namin. Nalala ko yun. Sapat na kami dito, huwag nyo na kaming gambalain. Pero, sisiguraduhin ko, sa araw na yun, doon natin makikita kung ano yung totoo. Sabi ng Panginoon, tatawag ka, hindi kita papakinggan. Kakantok ka, hindi kita pagbubuksan. Tatawag ka, hindi kita diringgin. Anong gagawin mo? Bakit nagmamalaki ka sa puso mo eh? Parang wala kang pakialam dito sa propesya na to. May tanong ako sa inyo. Natatakot ba kayo? Na hindi tayo makakasama dito? Nai-enjoy natin to. Tapos hindi pala tayo makakasama? May enjoy mo to, napapakinggan mo, tapos hindi ka makakasama dyan. Then shall we know if we follow on to know the Lord, He's going for to prepare us the morning. Kita niyo no?
Minsan yung Bible, hindi natin siya sineseryoso. Ang tingin natin doon sa mga sitas ng Biblia, wala lang. Ano yung huli kong sinabi? Sitas ng mga Biblia, wala yan. Anong verse? Binanggit ko. Masaya 6. Dito kayo tumingin. He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Yung millennium, ito yung pinaka-tinatamasa natin. Pagkakit mo sa langit, mayroong marriage supper of the Lamb. Pagkatapos ng rapture, bababa yung bride sa millennium. Para saan? Doon niya i-exercise yung kanyang pinaghirapan dito sa lupa. Eh, di ba dadayain naman sa millennium? Sinong dadayain? Hindi yung bride ang dadayain. Yung sheep. Yung mga sheep, hindi pwedeng dayain yung bride. Bakit? Yung bride ay asawa na ni Kristo. Meron siyang same attribute, same nature ni Kristo. Ano? Pati lalaki? Yes. Bride yung lalaki? Pati yung lalaki bride. Kasi bakit? Wala nang lalaki doon o babae man. Pero of course, may kasalian ka pa rin. Hindi dahil literal ang kasal. Hindi kasi literal yan. Ang ibig sabihin ni Pablo, wala nang lalaki o babae. Ano ibig sabihin niya doon? Hindi dahil matanggal yung glands mo, yung organ mo. Kundi, mawawala na Yung mali siya. yung mali siya. Mawawala na yung kasalanan, yung tungkol dyan. Hindi mo na iisipin yan. Ano lang iisipin mo? Ang iisipin mo, maglingkod sa Kanya, mamumuno ka sa buong bansa. Gusto mo ba yun? Mumuno ko saan? Paano ka mamumuno kung lelembot-lembot ka dyan? Oh, Simon? Nakakatamad. Mamumuno ka! Matigas yun. Nakakatamad kaya mamuno. Patamad-tamad. Gusto mo mamulong Ano? ay mamulong. Tulog pa kami, aga pa. Hindi mo nga ma-exercise yung pagising mo. Taglog ka ng higaan mo, tapos di ka na. Nako, mga mayayaman Oh. yan sila. Tapos may ganun. Hindi pwede doon yan. Pag gano'n ang sistema mo, papatayin ka ni Kristo. Ha? Alam niyo paano kayo Hindi papatayin? daw kinakain daw ng utak yung kulang sa tulog. Alam niyo kung tamad ka? Ano yung sabi ng tamad? Tawag doon. Hindi pinapakain. Babasahin natin to Ang tamad. Revelation, Sister Beverly. Revelation 20. Kunti na lang. 2 minutes. O sige, open your Bible. O sige. Simula ngayon, kukuha kayo ng Bible dyan. Yan ang magiging Bible. Okay? Ano yung Bible dyan, ha? Tamad. Huwag kayong tamad. Dapat Kukunin na lang. dapat walang cellphone pag Sunday. 22. 22. Alam nyo, may babala ang Panginoon dito. Huwag Doon sa pakainin taas. ng tamad. Kunti lang. 22 sis, 22. Revelation 22. Yan. Sa bandang 5 muna mag-start. Okay, sige. Tama yun. Ito na. Ito, sa 6. And he said unto them, Tagalog, Sister Beverly. Sinabi sa... O, isa-isa ha. Siniki daw. Verse 5. Sige, Nikki. Tapusin natin. Verse 5. 6 pala, 6. Okay, verse 6. Okay, sige. Kulang. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Dito ka tumingin, Nikki. At sinabi niya sa akin. Okay, basa. Sabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y dapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga Espiritu ng propeta. ng mga propeta ay nagsugo sa kanyang anghel upang ipakita ang kanyang mga alipin, ang mga bagay na kinakailangan mangyari. Madali. Okay, verse 7. Nika. Lakihan mo nga, Beverly. Hindi makita ni Nika eh. Narito ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula na aklat. Okay, gusto mong tumupad? Gusto mong maging mapalad? Amen. Tuparin mo.
Diretso natin. 8. Akong si Juan. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. Oh, gusto mo ba maging si Juan ka? Amen. Amen. Tama si Juan. Hindi yung Juan tamad. Hindi siya tamad. Juan masipag yan. Diretso. 8 pa lang. Sa 8. Hindi na. Doon pa lang. Doon pa lang. 8. Sis. Di pa lang Hindi sa pa. 8. Okay, At nang aking marinig at makita, ay napatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. So, umano siya. Pero sa 9, sabi ng angel sa kanya, Simon, 9, Sister Barbara. Sa 9, ako naman. At sinabi niya sa akin, ingatan mo, huwag gawin yan. Ako'y kapwa mong alipin, at ang iyong mga kapatid ng mga propeta, propeta ay at ng mga Tumutupad ng mga salita ng aklat na nasamba tayo sa Diyos. Okay, verse 8, 10. Patrick, At sinasabi niya sa akin, huwag mo takaan ng mga salita ng kulang, aklat nito sapagkat, ng panahon. okay. 11, Simon, Ang liko ay magpakaliko. makinig kayo. Ang mga liko ay magpakaliko. At ang marumi Ay magpakarumi pa. Ang matuwid, magpakatuwid pa. At ang banal. magpakabanal. So kung gusto niyo makasama doon sa millennium, magpakabanal kayo, magpakatuwid kayo. Huwag kayong magpakasama. Kung gusto niyo magpakasama, ito yung mangyayari. Narito ako'y madaling pumaparito at ang ating gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So bawat gawa niyo, gagantihan yan. Oh? 13. Patrick, Ako ang Alpha, Omega, at ang una at ang huli. tiisin niya, tiisin niya. At ang wakas. 14. Mapapalad ang Makinig kayo, makinig. Mapapalad ang mga Nangabugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. sa pintuan dapat ang daan. Hindi sa bintana. Hindi sa bintana, hindi sa likod, hindi doon sa bubong. Pag nanakaw yun eh. Sa pintuan ka dadaan. Ano ang mangyayari? Pag kailangan mong pumasok, pag nasa labas ka, ito yung nasa labas. Perfectly, pakibasa mo. nasa labas ang mga aso. O may aso sa labas. Siyalpa. Sino yung aso na yun? Yan yung mga masasamang masasamang spirito na nasa tao. Diretso. Manggagaway, ang mga manggagaway at ang mga Makiapag-iapi. yung may fornication. Pati mamamatay tao, hindi sasama dun sa langit eh. Basta ka na. Pati yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung gumagawa ng mga... Nag-iibig at So, yung gumagawa ng Diyos-Diyosan, hindi lang yan yung Rebulto. nag-ano ng repulto. Pati yung psychological idolatry. Psychological idolatry, ano pa isa? Spiritual idolatry, physical idolatry, symbolical idolatry. Oh? Ano yun? Ilan? Tatlo lang. Physical, symbolical, spiritual. Ano daw yung nasa labas? Mga aso. Ano yan? Yung mga aso, mga manggagaway, magkikiapid, gumagawa ng mga, mamamatay tao, ano pa? Sangalingan. Kasinungalingan, mga sinungaling. Yun. Tumiilag ka. Tumiilag. Ulitin. Last na to. Yung 2 days, tanong nyo to sa mga pastor. Okay? Physical, spiritual. Okay yan sa inyo? Tapos, psychological. So, this time, makinig kayo. Konti lang na tayo. Hindi tayo ganun kadami. Bawat isa sa inyo, mag-emergency abrahanda. Ako niya? Oh? Hindi pa damihan. Yung marami kang maiintindihan. Diba, yung topic na to, millennium. Pastor, ano yung millennium? Ilang taon niya?
Ano yung mga verses dyan? Sino yung mga nasa millennium? No? Pastor, ano yung 2 days? No? Ilan yan? Ilang taon? Gano'ng katagal? Nasaan na tayo? Mga ganyan. Huwag yung isang tanong lang, Nikki, tapos hindi ka na mag-reply. Dapat mag-reply ka pa, mag-follow up ka pa. Sabi nga ni Nikki daw kahit hindi daw magbasa. Ay, hindi pwedeng hindi nagbabasa. Pagkatapos mo tapos na ako pa, ano sunod? Roblox. Hindi na gano'n. Dapat gawin, ano sunod? Basa naman. Basa. Tanong. Dapat sa isang araw. Tawa. Sharing. May 7. Pwede ka manood. Ano yung pwede mong panoodin? Horror. Oo. Horror dun dalawa pa. Yan ang mangyayari sa inyo dun, sa Revelation. Tita lang yun. Horror yung buhay nyo dun. Bakit? May mga swang dun eh. Basahin ko sa inyo sino yung lalabas. Pag naiwan kayo ng rapture, ito yung lalabas. Revelation 9. Aswang. Spirito ng aswang. Zombie. 9 verse 1, 2, 3. At binuksan niya ang balon, may balon ng kalaliman. That is the bottomless pit. Napailan lang ang usok mula sa hukay, gaya ng usok ng isang malaking luto ang bakal, at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Verse 3. Nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa. Ano yun? Spirito yan. Masamang spirito. Yung gagawin ng masamang espiritu, ano gagawin niya? Hello? Ang gagawin niya, ang gagawin niya, verse 4. Hello? Sabi niya, huwag mo ipahamak ang damo sa lupa, ni anumang bagay, ni anumang punong kahoy, kundi yung tao lamang, yung pahihirapan, yung taong walang tatak ng Diyos. Tanungin niyo sarili niyo, do I have the seal of God? Ano yung selyo ng Diyos? Ano yung selyo ng Diyos sa inyo? Masasabi niyo ba na kayo ay Kristiyano ngayon? Sige nga, sabihin niyo ngayon sa akin, I am a Christian. Parang ayaw niyo sabihin, di ba? I am a Christian. Hindi. Di ba parang ayaw niyo sabihin? Kasi may birthday sa sir. Bakit? Ba't parang nakakahiya? Sabi mo, I am a lover of God. Sabi niyo nga. I am a I love God. Sure? Yes. Parang, teka, totoo kaya yun? Ano akong tinadaan? Kapalig. Oy, kaya ko yun. Ito pa hinamon. Parang nahihirap, di ba? Nahihirap. Mag-preach lang So, simula ngayon, hanggang susunod na araw, magla-live ka TikTok. Pastor, nagti-TikTok ako. Pero, ang tini-TikTok ko, yung mensahe. O, sino nagti-TikTok? Ayaw na naman TikTok. Hindi lang affiliate. Makipag-affiliate ka din kay Lord. Ang daming nagsishare sa TikTok ng salita ng Diyos. Bakit yung kung sino pa, yung may mensahe, hindi nagsishare? Kasi, nahihiya. Pag kinahihiya mo daw si Kristo, anong gagawin sa'yo? Kahiya ka din sa harapan ng Ama, saka sa kanyang mga anghel. O simulan nyo na. Mag-live kayo. I-share ninyo. Tuturuan ko kayo mamaya ng TikTok na maganda. Na doon may mga letra na umaano doon sa baba. Marunong ako nun eh. Sige, palakpakan natin, Panginoon. Pakiyan natin. Kanta tayo.